Hi everyone! So it's me again, Sweet. So, ang daming nagtatanong sa inyo again kung bakit ako umalis sa Australia. So ngayon, isi-share ko na guys in detail. Actually, isi-share ko sa inyo yung mga good experiences ko sa Australia and also the struggle one. So first, let's talk about safety. So alam nyo ba guys, dahil sa katangahan ko, palagi kong naiiwan ang aking cellphone sa train station. Tulad nung naiwan ko ang aking cellphone sa bench sa previous sa station na inupuan ko. Tapos nung nakarating na ako sa aking pababaan, doon ko na-realize na shocks, ang aking cellphone naiwan ko doon sa previous station kung saan ako nakaupo. So yun, nagpa-assist agad ako sa staff, and yes, buti naman yung mga staff doon and mga tao sa Australia is very responsive. So tumawag agad sila sa previous station kung saan ako galing. And then, yun, nakita nilang cellphone ko, nandun lang. Tapos, ang ginawa ko, binalikan ko na lang para kunin yung aking cellphone. So, diba, napaka-safe talaga. And also, sa work ko, nagki-cleaning ako. So, dahil nga nagko-commute ako, minsan umuwi na ako na 3 AM. So, yan, naglalakad pa ako sa labas, like, alone. Ako lang talaga mag-isa. But then, buhay pa naman ako, nakikita nyo, alive and kicking! Charot! So, ang masasabi ko lang is, safe talaga ang Australia. But, syempre, hindi nga naman perfect ang lugar. Meron din akong na-experience doon na in which yung mga parcel ko na in-order from Temo or Shein is nawala. So, it's either ninakaw ng rider or may nagnakaw. So, but kahit ganyan, nabalik pa rin yung pera ko dahil responsive yung mga customer service na in-orderan ko. But then, dahil nga safe ang lugar, so maganda naman, di ba? So, the question is, bakit ako umalis sa Australia? Kung safe naman ang lugar, maganda naman pala. So, umalis ako sa Australia, hindi yan ang rason. Okay, pangalawa. International student yung aking visa. Kaya ba akong umalis? Dahil international student ang aking visa? Okay, so una, isang privilege na makapag-aral sa ibang bansa. Kung napanood nyo na yung previous vlog ko, one of my dreams talaga is to be able to help myself na madagdagan yung aking career when it terms of studying. Kasi nga college graduate na ako sa Pilipinas, and syempre nangarap ako na mas tumaas pa yung career ko. So, sobrang malaking privilege na I got the chance to study abroad, di ba? While I'll be able to also help my family back home. So, yun, sa Australia, nagbabayad ako ng tuition, but then, nakakatulong pa rin ako sa aking pamilya sa Pilipinas. Yan talaga yung totoo guys. Huwag na tayong maglokohan dito. Yes, in reality, nakakapadala pa rin ako. And I am very grateful dahil yung isang kapatid ko is nakagraduate siya ng college, and nakakapadala ako na panggamot ng aking mama and mga other expenses sa Pilipinas. Kahit konti-konti lang. Hindi sa pagmamayabang guys. Pero, nung nasa Australia ako, grateful nga ako dahil ang dami kong natulungang ibang tao. Again ha, hindi lang yung family ko ang aking natulungan, kundi mga other people. Lalong-lalo na yung mas nangangailangan ng financial needs that time. Siyempre, walang ibang nakakaalam ng mga tulong na yun kundi ako lang. So ngayon, shinare ko na sa inyo, alam nyo na. So yun. And hindi nyo din ako makikita sa mga social media ko, Facebook, na nagpo-post ako na may tinulungan ako, may shinare, may inanuhan ako, pinadalhan para pang bili ng gamot. So wala talaga, hindi ko na yan siya inaano, kasi from the bottom of my heart yung tulong ko. Kaya dahil pasalamat ko yan kay God sa opportunity, yan yung way ko na ibalik ko yung tulong na binigay ni God sa akin sa other people. So, isa talagang
privilege ang makapag-aral sa ibang bansa dahil you get to learn. Syempre, you learn a lot of things. Ikaw ba naman, nag-aaral ka habang nagtatrabaho. So, not just learning academically, but also learning about life itself. So, second, experience, yung sinasabi ko sa inyo, ang dami mong matutunan throughout the journey and in which mababago yung mindset and perspective mo about sa life. So, third is, you get to obtain diploma. It's for your career, for yourself. And lastly, it's a big opportunity para sa sarili mo and not just for yourself, sa ibang tao na nangangailangan sa'yo. So, kaya hindi yan rason ang pagiging international student. Bakit ako umalis sa Australia? Now, third. So, when it comes to work is hindi yan ang rason bakit ako umalis sa Australia. Dahil alam ko sa sarili ko na kung kahit anong klaseng work pa yan is kaya kong ma-survive. And dahil nga sanay ako sa trabaho, bata pa lang ako, sanay na sanay ako sa work. Okay, let's talk about expenses. So again, na-share ko na to sa ibang vlog, pero i-share ko ulit sa inyo. So when it comes to expenses, mas mataas ang aking purchasing power compared nung nasa Pilipinas pa ako. Sobrang laki ng difference, and also na-share ko na din sa inyo na hindi ako magastos. Kung nakikita nyo na may binili ako sometimes, guys, once in a blue moon lang yan. In real life, hindi talaga. And sa Australia, dahil busy nga ako, nagwo-work, nag-aaral, so hindi, basta kasi ang tao, depende yan sa tao ha. Ako kasi pag sobrang busy ko, and when I'm alone, I feel alone, wala akong gana kumain. So doon, once a day lang ako kumakain, or minsan nakakalimutan ko kumain. So yun, nung nasa Australia ako, di ba na-share ko na sa inyo na affordable yung mga shoes, mga branded clothes, mga ganun-ganyan. Pero umalis ako sa Australia na hindi ako bumili ng mga bagay na yon. Meron akong isang sapatos, Puma, naka-sale pa, $40. And aside sa naka-sale pa, regalo lang din sa akin, binigay lang din sa akin. So, yung lifestyle ko is same lang siya sa Pilipinas. So, hindi nagbago. So, again, expenses is not an excuse for me. So, ang tanong is, nag-fail ba ako? So, unang-una, ang dami kong natutunan. And also is, dahil sa aking mga experiences doon is, mas naging widen and nabago yung aking perspective pa about life. So, and lastly is, natulungan ko ang aking sarili. So, sa pagstay ko ng Australia, nakagraduate ako ng Leadership and Management. And yes, I got the diploma. Nakuha ko ng aking diploma. And amazing lang si God dahil kung kailan natapos yung aking school, again, na-share ko na to, pero i-share ko na naman ulit. Kung kailan natapos yung aking Leadership and Management, January 9, is that is also the time na na-approve ang aking visa sa Canada, January 11. Grabe no, amazing no. So, sa mga nagsasabi dyan na nag-fail daw ako sa Australia, well, depende kung paano niyo siya i-define. But for me, I do not define it as a failure. Okay, so bakit nga ba ako umalis sa Australia? So, simple lang. Dahil wala doon yung boyfriend ko nandito sa Canada. Yun lang. And also guys, ako kasi, alam niyo naman, independent ako. Umalis ako sa bahay namin at the age of 14. So, like, sanay na talaga ako living my life alone, struggling alone, and nag-graduate ako ng college as a working student again. And hindi ako sanay na makitira.
So, I need to stand on my own dahil may dreams and goals ako na hinahabol para sa pamilya ko, not just for myself. Syempre, tumatanda din ako and I do not want to waste time. So, yun lang guys. So, it's a little bit more like personal. Basta, ang masasabi ko lang is, I wanna stand on my own ground dahil dyan ako mas sanay and dyan ako mas comfortable. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and yeah, yun lang. Simple lang yung sagot. It's not about the place. So, sa mga nagbabalak dyan na pumunta sa Australia or sa Canada, I wish you all guys the best in life and I wish you luck and always pray to God. Huwag kayong matakot because of your faith, it will happen. Sabi ni Jesus Christ. Kaya pray lang talaga and kung pagod na kayo, surrender everything. Magpahinga kayo kay God and God never leave us. He's just always there beside us. Isipin nyo kung ang problema is sobrang bigat nyo na at to the point na hindi nyo na kayang alsahin. So, ibig sabihin nun is the problem is hindi para sa inyo. Ibig sabihin nun is isurrender nyo lahat. So, wag nyo suluhin, kundi isurrender nyo. So, again, this is your girl Sweet and bye! Thank you so much guys. Please don't forget to like and subscribe. Pero kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang. Bye!